Kamusta mga ka-Clover? Alam nyo ba kung ano ang dalang swerte ng dahon ng laurel? Maging ako po ay 100% na naniniwala sa dahon ng laurel na ang dahon ng laurel ay napaka-epektibong pampaswerte po dahil proven and tested ko na po ito na lagi kong ginagawa. Kung ano man ang binibigay ko at isinishare ko sa inyong video ay ginagawa ko talaga yon. Maging itong halaman na ito po ay tunay na laurel po ito. Dahil sa isa po kong masugid na fan ng isang dahon ng laurel. Kaya nagsikap po talaga ako na magkaroon ng puno ng laurel. Maraming paniniwala ang nakapalibot sa dahon ng laurel at ang swerteng dala nito. May mga naniniwalang ang dahon ng laurel ay maaaring magdala ng swerte sa pera, pag-ibig at kalusugan. May mga iba't ibang paraan kung paano ito ginagamit bilang pampaswerte. Tulad ng paglalagay nito sa wallet, pagsunog nito o paglalagay nito sa ilalim ng unan. Ang dahon ng laurel ay maaaring magdadala ito ng kasaganahan sa buhay. Basta, kailangan ay meron kang positibong paniniwala para sa mas epektibo ang epekto nito. Noong unang panahon, ay talagang pinaniniwalaan na talaga nila ang dalang kapangyarihan nitong dahon ng laurel. Ang iba naman ay upang mailayo sila sa mga negatibong enerhiya at mga masasamang panaginip kapag maglagay ka ng dahon ng laurel sa ilalim ng iyong unan. Ang iba ay inilalagay sa kanilang 4 na sulok ng kwarto upang maiwasan ang tensyon ng ilang mga taong may galit at inggit sa kanila. Ang iba naman ay ginagawa itong tsaa at ang iba naman ay inilalagay sa kanilang wallet para ang swerte ay hindi ka mawawalan ng pera. Ngunit ang karamihan ay sinusunog ang mga dahon ng laurel upang matupad ang hinihiling ng mga mithiin sa buhay. At alam nyo ba, mga ka-Clover, na marami pang makukuhang benepisyo sa abon ng laurel. Ang abon ng laurel ay maaari ding gamitin sa ibang paraan. Depende sa kung saan at paano gagamitin o intensyon ng taong gagawa nito. Ayon sa mga sinaunang pag-aaral, ang pinakakaraniwang praktis sa mga ito ay ang pagbuga sa mga abo upang maialis ang mga masasama at negatibong enerhiya at mga pangit na presensya sa paligid. At upang makamit ang isang magandang enerhiya sa paligid na nagdudulot ng swerte, pag-ibig, kasaganahan at kaligayahan. Maari ding ilagay sa pouch na red ang abo ng dahon ng laurel at isabit sa likod ng inyong main door upang magtaboy ng masamang elemento at negatibong enerhiya. Pwede mo rin itong isaboy ang abo ng dahon ng laurel pagkatapos nyo sunugin sa tapat ng inyong pintuan at mag-wish ng kung anumang mithiin sa buhay. At mas mahalaga na kung magsunog kayo ng dahon ng laurel ay sa umaga, kasabay ng pagsikat ng araw. Maaari ding maglagay ng abo ng dahon ng laurel sa iyong maliit na plastic at ilagay sa red na pouch at ilagay sa inyong bag para dala-dala nyo ito sa kung saan man kayo magpunta. Dahil ang abo ng dahon ng laurel ay magdudulot ito sa iyo ng swerte at magtaboy din ng malas at pangontra sa mga ilang taong may inggit at galit sa iyo. Maaari mo ring ilagay ang abo ng dahon ng laurel sa maliit ng baso o sa shot glass at ilagay sa inyong altar. Kung wala kayong altar ay pwede din sa ilalim ng inyong kama dahil ang ibig sabihin nito ay magdadala siya ng kasiyahan sa buhay, sa pag-ibig at kasaganahan sa buhay. May isang ritual din na dapat gawin para mas maging epektibo ang paggamit sa dahon ng laurel. Ito ang mga proseso na dapat ninyong sundan. Una, maglagay ng platito at dapat yung babasagin na platito o kaya naman yung stainless.
Huwag kayong gagamit ng plastik. Ilagay sa platito ang abo ng laurel gamit ang kanang kamay. Pagkatapos, tumayo ng tuwid at ipikit ang mga mata at i-focus ang iyong pag-iisip sa iyong gustong makamit sa buhay. At pakiramdaman ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Pagkatapos, kunin ang platitong may abo ng laurel na nakatuwad. Gawin ito na naglalakad paurong at iwisik ang abo ng dahon ng laurel sa entrance ng inyong pintuan. Ngunit ang paghakbang ng paurong ay may 9 na hakbang. Siguraduhin tama ang inyong bilang. Pagkatapos ay magnilay-nilay, mag-focus at magdasal. Kung ang intensyon nyo naman ay maprotektahan sa masamang enerhiya ang inyong tahanan, iwisik ang abo ng laurel sa inyong main door. Kung meron naman kayong negosyo, iwisik ang abo ng laurel sa tapat ng inyong tindahan upang maghikayat ito ng maraming customer. Dapat ginagawa ito tuwing Biyernes lamang. Ang abo ng laurel ay maaari din itong iwisik sa iyong altar o lugar dasalan. Ang ibang pamilya ay pinapahiran ang kandila ng langis, kahit anong klase ng langis, at ipapahid ang abo ng laurel sa kandila. Maaari ding gamitin ang abo ng laurel kapag kayo ay magkakaroon ng pagsusulit o exam. Lagyan lamang o pahiran ang inyong ballpen na gagamitin sa inyong pagsusulit gamit ang kanang kamay. At simulan ang pagpahid sa itaas ng ballpen pababa. Ang tawag sa pamamaraan na ito ay dressing letter. Maaari nyo ring ipahid ang abo ng laurel sa mga test paper o anumang papel na inyong gagamitin sa pagsusulit gamit ang kanang kamay. Kung ang inyong mga papeles ay may kinalaman sa real estate, deed of sale ng inyong bagong biling bahay o mga binibentang bahay, gawin din ang mga nasabing proseso. Mga ka-clover, alinman sa mga nabanggit ko, kung na-try nyo na, mag-comment lang po at ipipin ko ang 5 sa mga naunang nag-try. Ganon pa man, mahalagang tandaan na ang swerte ay isang personal na paniniwala, pero hindi naman lahat ay naniniwala sa swerte at gusto mong subukan ang mga paniniwalang ito. Ngunit mahalaga rin na tandaan na ang swerte ay nagmumula sa iyong pagsisikap at determinasyon at higit sa lahat, taimtim na pagdarasal. Ngunit ang mga kasabihan at pamahiing ito ay maaaring magdudulot ng magandang kapalaran sa buhay. Kailangan lang ng 100% faith at gawin sa kabutihan ang lahat ng bagay. Dahil pag gumawa ka ng mga magic spell, pamahiin, kasabihan at feng shui na para sa kasamaan, ay imbis na swertihin ka, ay malas ang matatamo mo sa buhay. Hanggang sa muli mga ka-clover!